So, tuloy-tuloy lang ulit tayo. Nasa lesson 4 na tayo. We have the soil classification. So, tayo ay nasa sample problem number 3 na. No? So, try lang natin sagutan. So, pagpasensyahan nyo na medyo malat lang si sir. Ano? Anyway, so, sagutan natin itong sample problem number 3 natin. Okay, so basahin muna natin. Soil has a liquid limit of 60. It means 60%, no? And a plastic limit of 30. So, 30% din yun. A moisture content test performed under undisturbed sample of this soil yielded the following results. The mass of the soil plus can before placing in oven, 96.2 grams daw. And then the mass of soil plus can after removal from oven, so 71.9 grams. The mass of can is 20.8 grams. Complete the following. So first, what is the plasticity index? Second, the in situ moisture content. C, the liquidity index. D, the consistency index. And E, the activity classification. So medyo nagbabago-bago lang yung nagbabago-bago lang guys yung mood natin kasi ito ay sinut ko ngayong August 24. So medyo iba na yung pakiramdam natin ngayon kaya hindi na tayo ganun ka-active. No? Anyway, so sana guys ay mapanood mo pa rin ito. Ano? Okay, so sagutan natin itong sample problem number 3 natin. So first, ano daw yung ating plasticity index? So we recall for letter A. So if we can recall for our letter A, no? So ano daw yung ating plasticity index? 'Di ba sabi natin, ang plasticity index that is PI is equal to LL minus PL. So I believe kita mo naman na diyan, 'di ba guys? Binigay naman na sa atin yung liquid limit, no? And then we have the plastic limit of 30. So ito is naka-percent, ito din ay naka-percent. So basic na basic guys, ano? So yung ating LL ay equal to 60. At yung ating PL ay binigay naman na diyan 30. So yan, no? So yan yung PI natin. However, tinatanong that is the plasticity index. So indicate na natin guys, 'di ba? During our discussion nung ating mga introductions, so sana hindi mo rin in-skip yun kasi andun yung mga mga soil indices natin. So merong mga ibig sabihin yung mga index na mga nakukuha natin. Specifically, isa ito si plasticity index. So may mga value tayo na naka-range, no? At kung ano ba yung mga ibig sabihin ng value na nakukuha natin. Depende sa kung ano may magiging possible application niya. Parang ganun guys. So yung PI natin dito ay 30%. So, yun na yun guys. No? Ang problema, tingnan natin kung ano yung indices. So, si plasticity index, meron siyang indices. Tama ba? Ito siya. So, lipat ko lang siya dito guys. No? Ngayon, kung titingnan mo, yung PI natin ay 30. So, asan ba siya mag-fall? Siya ay nasa pagitan ng 22, 30. So, pwede natin i-conclude na yung ating palang PI na nakuha, we have the plasticity index of 30%. So, nasa pagitan siya ng 20 and 40. So, ang kanyang description, siya ay high plasticity, no? So, yun guys. So, medyo kakabisaduhin mo lang ito guys, no? Next, ayun na yun guys, siya na yun eh. Wala nang iba pang dyan eh. Wala nang pagdududa yan eh, no? So, letter B natin. Ano ba yung tinatanong sa letter B? So, tinatanong sa letter B, what is the in situ moisture content? So, basta tinanong na in situ moisture content, so it means natural moisture content. No? Which is, I believe, sinabi naman na sa problem, o hindi man in-indicate sa problem na ito ay at natural condition, pinasabi kasi dito, the mass of soil before placing in oven. So, basically, the mass of soil plus the can is the total mass of soil. May kasama lang siyang can. So, di ba pag sinabi nating the total mass of soil, kumbaga naka-generalize siya na yung mass of soil, kapag total mass of soil, it can be moist soil, which is yun yung general assumption natin kapag total mass of soil. No? So, yun. Right? And then, bago siya ilagay sa oven, ito yung kanyang kilo. Tapos, nung nilagay siya sa oven, nung hinango siya, so, let's assume na it is completely dry. So, ito na yung kanyang mass. So, meron siyang tuyo at saka yung basang weight o yung kanyang basang mass. So, medyo paulit-ulit lang din naman regarding, kumbaga, connected dun sa ating mga previous examples na sana ay hindi mo na-skip. So, para makuha natin yung mass, yung moisture content, W, yun ay equal sa moist weight o yung ating wet mass minus yung ating dry mass all over yung ating dry mass. So, paano natin makukuha yung wet mass at saka yung dry mass natin kung ang
parehas na mass natin ay may kasama pang mass of can. So we just simply minus mass of can dun sa each of our values, o yung ating mass of soil plus can. Yung isa naman, mass of soil plus can, considering na na-oven dried na siya. So yun lang din yun. So yung basang weight para makuha natin, we have total mass natin? We have 96.2. So lagyan lang natin ng quantity minus yung mass of can natin, minus lang natin. We have 20.8 kilograms. So no need na i-convert nyo ito in kilograms or kilonewtons or newtons, kasi makakancel lang din naman ng units. So same lang din ng numerical value ang makukuha mo, since makakancel lang naman ng units natin, at naka-percentage lang naman ako, naka-decimal. Wala namang unit ang moisture content, no? So yun, walang problema kung naka-grams siya, guys, no? Anyway, so ang ating mass of the total mass of soil plus can after oven drying, we have 71.9. Tama ba, guys? So tama ba? Yan, tama. 20.8. So minus lang natin. And then siguro, guys, i-copy ko na lang ito, ha? Kasi ito lang din naman yung mass dry natin, ano? Sa module nyo, banggitin ko na lang ulit. Sa module nyo kasi ito ay naka 1 at saka naka 2. Ito naka 2 din siya. So yung ating M2, that is the dry mass. And then yung M1 natin, that is the moist, o yung total natin, no? So wag mo na pero ako kasi ito recommended ko sa inyo, guys, ano? Medyo mas madali siyang tandaan kasi meron na tayong clue kung ano yung initials niya. 'Di ba? Ito dry, ito naman moist. So dapat ito ay M pala, no? Ba't ba naka-double siya, guys, no? So ito ay moist weight. Tama ba? Moist weight. Dry ay wet mass. Pwede na rin W, no? Sige, wag mo na lang pagbalitan, baka i-consider mo yan as mass of water, ha? Anyway, so tuloy-tuloy na tayo, guys, no? Ito na yun, siyang siya na yun. Times mo lang ng 100, kukuha mo na yan. So yung ating W ay equal saan? We have times mo lang sa 100, we have 47.5538. So kung gagamitin mo ito sa mga susunod na mga hahanapin, much better kung i-store mo siya, na? So yan yung makukuha natin, guys, diba? Walang kahirap-hirap, no? So medyo kabisaduhin mo lang yung weight volume relationship, no? For letter C, anong hinahanap natin, guys? Wala na yung energy ni Sir, no? So liquidity index. So as long as kabisado mo yung formula, kaya mo na siyang i-apply. Ano bang formula ng liquidity index? Ang liquidity index, that is equal to W minus PL all over, pwede nga itong PI na lang, ano? Pero walang problema doon. So instead na PI, gawin mo na lang LL minus PL, no? So na natin, guys, i-substitute na natin. Meron pa tayong moisture content? Yes, ayun, 47. So ano gagamitin ko, sir? Naka 0.4755 o 47. Guys, kung ang gagamitin mo ay naka percentage sa lahat, syempre, hindi pwedeng freestyle, ha? Pili ka lang. Ito naka-decimal, ito hindi naka-decimal. Wag. Kung naka-decimal, di decimal lahat. Kung naka-percentage, percentage mo lahat. Ha? Wag freestyle, ha? So, we have 47. Ano ba, guys? 5538 minus yung PL natin. Ilan ba yung PL natin? We have 30. Tama ba? All over yung LL natin minus PL, that is 30 lang din naman kasi that is 60 minus 30. Pero lagay na rin natin, we have 60 minus 3. Sana nakakasunod ka pa, guys, no? And then yung liquidity index natin ay equal sa, times mo lang din sa 100. Tama ba, guys? Kung iaano mo siya. Sige, try natin, guys, no? Kung ito times 47.5538 minus 30 and then over 30. Ayun, so times mo na lang ng 100 para ang makuha mo ay 58.5126. Kung naka-store ka, guys, baka same tayo na makuha, ano? So baka same, no? Pero same lang yan, guys, no? Anyway, so ito ay liquidity index. So, ibig sabihin, meron tong ibig sabihin, ano? So ito siya, guys. So kung titingnan natin, ang ating liquidity index ay 58.5126. So saan siya papasok, guys? 58.0, let's say 0.58. Kasi naka-decimal to, guys. Dapat naka-decimal ito, ha. 0.585. So siya ay nasa pagitan ng 0 to 1. Or ibig sabihin, siya ay guys, yung tropa mo. Plastic. De, joke lang, guys. May beef. So makukuha natin dito, guys, ay plastic, syempre. Alright, so yan. No, ano bang ibig sabihin ng plastic? Ito naman nasabi nila, guys. So intermediate strength
soil deforms like plastic. So, yun. No? Di ba pagka plastic, guys, ay kumbaga parang meron siyang tendency na bumalik sa dati niyang form kasi nasa elastic yata yun, guys. And anyway, so ito yung kanyang ibig sabihin. Intermediate strength, soil deforms like plastic. So parang medyo nasa average lang yung kanyang lakas. Kasi pinakamaganda dyan ay solid kasi high strength, brittle fracture is expected. But sabi nga natin, brittle fracture is expected. So kay plastic kasi, dahil plastic siya, so hindi siya brittle. Tama? Kasi para siyang makunat eh. No? Alright, anyway. So, yun lang naman ang kanyang ibig sabihin, guys. Anyway, so, madali lang, di ba? So, letter C, tinuro lang din ni sir para alam mo gamitin kung paano gagamitin yung ating mga table, yung mga soil indices natin. Next, for letter D natin, ano ba yung hinahanap sa letter D? The consistency index, so CI. So, guys, medyo, siguro baka malito ka dito kasi medyo hawig siya ng formula ng LI. Kung ang LI natin, that is W minus PL all over LL minus PL. Si CI naman, si CI o yung ating consistency index, that is LL minus W all over LL minus PI, no? So, PI siya, guys. So, yun, substitute mo na as long as kabisado mo siya. Yung LL natin, we have 60, tama ba? Yung ating W, kakakuha lang natin, we have 47 point, yan guys, 5538 all over, so yung ating LL, that is 60, tama ba guys? And then yung PI natin, nakuha naman na natin yung PI natin, we have 30% din naman. So nagkataon lang na same yun kasi kalahati lang yun. Anyway, so yung consistency index natin ay equal saan? So times mo na lang again ito ng 100%, so makukuha mo dyan is 41.4873%. So kagaya ng consistency index plus density index, liquidity index, ayun. Yes, meron siyang indices, no? Ito siya, guys. Wala ata guys ang ng consistency index. So try nating i-browse yung ating sample yung ating discussion nun. Ay, nawala yata siya. Nawala nga. Anyway. Parang nawala, guys. No, try natin sa files, guys. Nakita niyo na yung aking games. Anyway, so wala namang problema dun, guys. Ayun. So, try natin, guys, tingnan kung meron ba tayong consistency index. Parang ala naman yatang consistency index, guys. So, wala naman siyang ibig sabihin, ano? So, yan. Alright? So, yan. Gets? Wala siya, guys. Siya na yan, no? So, pwede na natin siyang highlight, no? Next, for letter E, yung huling hinahanap. So, yung letter E natin, ano ba ang hinahanap sa letter E? Sa letrang N, joke lang, guys. So, ano ba hinahanap doon? We have activity classification. Pag may sinabing activity classification, yun na sa word, activity. So, basically, that is clay activity, no? O yung CA natin. Sabihin natin, as long as kabisado mo yung formula, that is PI all over yung tinatawag nating percent clay fraction. At during our discussion, during our introduction for this lesson 4, sinabi natin na specify naman sa problem kasi may mga standard yung percent fraction natin depende sa passing o depende sa finer. So, well, sinasabi naman yan, guys. Gaya dito, sinabi naman siya, note, if particle is smaller than 0.002, yung ating, ibig sabihin yan, yung ating clay activity that is 30%. No? So, yun. Alright, so yung percent clay fraction natin ay 30% lang din naman. Sinasabi naman sa problem yun, guys. No? Anyway, so yung PI natin, we have 30%. Tama ba, guys? Yung PI natin ay 30%. Yes, 30%. All over, yung ating percent clay fraction, sinabi dito ay 30% din. So, 1. Tama ba, guys? Alright, so yan yun, guys. No? Yung ating CA ay equal pala sa 1. So, kung titingnan natin, meron bang ibig sabihin? Yes, meron din siyang indices, guys. Tingnan natin kung active ba siya, or normal, or inactive. Mas maganda kung inactive sana, or normal, ano? Alright, kung sige, pagka normal yan, ay pagka active yun, adverse ay active, ibig sabihin, prone yan sa settlement, which is ayaw natin mangyari, ha? Kasi pagka nagkaroon ng settlement, specifically pag doon sa baba ng ating foundation, so susunod yun, guys. Siyempre, maiiwan yung iba, susunod siya, maguguho siya. So, possible magkaroon ng collapse doon sa ating foundation, no?
So, yun. Yun ang yun ang iniiwasan natin, yung settlement. Though, ang settlement naman guys, kung pupuntahan natin yung foundation retaining wall designs, meron naman tayong hindi naman talaga may iwasan guys ang settlement. So, basta ando lang siya sa tolerable limits, no? Kumbaga, meron lang tayong tolerable. Kumbaga, somewhat negligible na siya. Pero meron pa ring activity. Pero tingnan natin guys ito. So, siya ay 1. So, saan ba nag-fall ang 1 ang clay activity? So, mag-fall dito guys, 0.75 to 1.25. Ano? So, yun ang ating clay activity. So, pwede natin sabihin, ito pala ay yes, so, normal pala siya guys. Which is parang nasa pagitan siya ng pagiging safe or active, pero meron siyang activity but normal lang. Kumbaga parang nasa tolerable limit lang siya guys. Anyway, so yun na yun guys, actually siya na yan, no? Wala nang iba pang hinahanap diyan. Ay, ba't mo na gano'n? Medyo madali lang siya, so para lang familiar kayo kung paano gamitin yung mga tables natin. So marami pa tayong mga sample problem na medyo mas mahirap dito siguro ng konti, no? So yun, no? Alright, so hanggang dito na lang muna for our sample problem number 3 guys, and sana ay humabot ka sa video na to, Thank you so much guys, and ingat kayo.